Bayan, magandang umaga po ang inyo pong Kuya Ed, ang Kuya Ed TV. Ito po yung isa sa nagiging viral ngayon, excuse me po, systematically dahil sa mga comment na ako ay nag-decide, na mas gusto ko ang walang China dito. Ayoko ng China, ayoko din po ng India. May mga iba na ang comment nila ay parang nakakita sila ng negativity o paano susulong, susulong ang kapakanan ng ating bansa kasi hindi nakikinig kasi. Hindi nakikinig itong ating mga kababayan na ang gusto lamang nila ay makapuna, makapagbas. Okay, uulitin ko po, para maintindihan ninyo na bakit ang Kuya Ed ay ayaw ng China. Parang ang isinusulong ko ay no Chinese visibility sa ating bansa. Sa tingin agad nila, paano yung mga empleyado natin, kababayan natin na naandoon sa Macau, etc. Kasi ang politika ay kumukuha ng aspeto upang magkaroon ng puntos para palabasin na sila ay mga para sa ganito at sila ay para sa ganyan, na ang totoo naman ay hindi. Okay? Kasi iisa lang ang timon, parang kabayo ba? Kapag tumakbo, nakakover ang tagiliran ng mata upang hindi makapansin at makaabala. Ang akin pong pagpapaliwanag po tungkol dito, ayoko ng China, maging ayoko ng India. Kasi nga, hindi po ang Kuya Ed ay manhid. Nakikita po natin literally kung ano ang nangyayari sa kanila pong pag-stay hanggang sa pakikialam. Dahil sa ang connection ng mga ito ay mga politikong tao din. Nasaan ba ang marami ang Bombay? Maynila o Parañaque? Saan ba maraming incheck? Sa Manila o parting Quezon City? Ang tinutukoy ko dito ay ang stay-up residency nila, na kung saan sa haba ng panahon sila ay may karapatan ng bumoto o makialam sa ating sosyalidad, ekonomiya at seguridad. Pakitandaan na, kasi tanong kayo ng tanong, hindi ninyo pinakikinggang mabuti ang segment ni Kuya Ed kung bakit ayaw ko ng Chinese at Indian dito. Kahit Korean, kahit Japan, ayoko sila. Bakit? Kapag sila ay nag-stay dito at binigyan ninyo ng karapatan na mangialam dahil residency na sila rito or Philippine residency regular, ang mangyayari niyan, bibigyan mo sila ng associate right dahil meron tayong tinatawag na residency law, foreign residency law. Makinig po sa segment, wag po yung tira lang ng tira, wag yung puna lang ng puna o baser lang kayo dyan pero hindi ninyo alam. Kayo po ay may karapatan din magpaliwanag, gumawa ng desisyon, sumuri, at ika nga ay maglagak ng inyong pagpapaliwanag o material na bagay dahil sa kayo po ay Pilipino at kayo po ay may malawig na karapatan sa ating bansa. Depektibo man ito o hindi man ito depektibo, sa social man ito, sa ekonomiya man ito, sa seguridad, kasi bansa natin ito. Kung napapansin ninyo ang pananatili ng incheck or China sa Pilipinas since 1892, ano sila ngayon? Diba? Makapangyarihan sila? Huwag na kayong magkunwari. Makapangyarihan na sila saan? Sa sosyalidad, sa ekonomiya,
maging sa seguridad ng ating bansa dahil sa kanilang power of residency. Ako nga bilang ama, hindi mo na ako makikialam. Ang target ko ay makakuha ng autoridad sa aking residensiya. Kapag ang asawa ko dito ay nanganak, ang tawag diyan ay alin? Pure Filipino citizen. Anak ng palakang bukid, ano bang utak meron kayo? At ang sistema niyan yan po ay may karapatan na sa lahat, na which is dapat ang Pilipinas lamang para sa Pilipino. Bakit nakatuon kayo sa mga negatibo na gustong iparating ng ating kababayan o ng kababayan nyo tungkol sa mga aspeto? Na magkaroon lamang, ito po ang general term, magkaroon lamang sila ng restriction. Pwede po silang mag-stay dito, pero may limitasyon. Wala po silang pakialam sa sosyalidad, ekonomiya, edukasyon, at seguridad. Ibig sabihin, they can stay in our motherland just for appropriate of relation in terms of friendship or tinatawag natin tourist relation. Just cause of any time, pwede silang umalis. May limit time din ang kanilang residency. Good for 3 years or good for 5 years. Pero alinsabay dito, sila ay pipirma na wala silang karapatan sa pula, sa puti, sa dilaw at sa asul. Yun po ang ibig sabihin ng Kuya Ed. Makoreano ka pa, mahapon ka pa. Bakit sa ibang bansa, karapatan ka? Kahit pasabihin natin, di ba? O sa Amerika, you are truly born American. Anong ginagawa nila? You have just a limitation. You have to follow residency law. Okay? Kuya Ed, paano yung nakakapagsundalo sila? Only in America. Canada, Australia, pwede ka. Pero yan ay nakagabay. Nakagabay sa panuntunan ng batas. Canadian, nakapasa ka sa Canadian Armed Forces, sabihin mo lang, God damn, Canadian, tanggal ka kaagad. Australian, nakapasa ka. Ibig sabihin, naging nakapasa ka sa kanilang interrogation na ikaw ay mapabilang sa kanilang armed forces. Tapos sabihin mo lang, Australian, goddamn, tanggal ka kagad. Dito, sa bansa natin, putang na, mga Pilipino, mga tamad, mga Pilipino, ngangalang, antay lang bigay, antay lang ayuda. Oh, no. Napalayas? Mga Pilipino, laki lang sila, mga batugan. Ang Pilipino, utang, hindi libayad. Napalayas? Hindi. Ang ginawa pa nga, ipinaasawa yung asawa. Ibinenta yung anak. Wag po kasi kayong, alam nyo, may kasabihan tayo, pag may usok, may apoy. At kapag may apoy, may sinusunog. O may nasusunog. Kung wala kayo sa boto pinag-uusapan natin, saba, tignan nyo yung batas para sa atin. Kasi ang kapakanan na sinasabi namin ay para sa kapakanan natin. Ngayon, kapakanan na ang pinag-uusapan. Kasi tinan mo, ikaw punta doon na Chinatown. Ikaw pwede tayo diyan, hindi magalit sila. Tayo ka dyan, bawal istambay dito. Pilipino, wala right. Ito, Chinese property. Huwag kasi kayong magko-comment kayo na ang gusto ninyo ay makasira lang kayo. Pero ayaw niyong gamitin ang utak ninyo. Matatalino ang Pilipino.
Ang tanong ngayon, saan matalino ang Pilipino? Di kayo na lang po ang sumagot niya. Kasi bakit? Sabi nga ni General Luna. Sabi ni General Luna, walang ibang sisira sa reputasyon at dangal ng Pilipino, maging sa ibayong dagat, kundi ang kapwa din natin, mga Pilipino. Kayo, ang gagaling nyo mag-comment. Ang gagaling ninyo pero hindi ninyo iniisip. Ngayon, kung ang pera ng bayan na nawawala ay ma-recover, kung ang pera ng bayan ay dapat sa taong bayan lamang, sa taong bayan ng Pilipinas, hindi sa taong bayan ng China, ng India, at nung kung kani-kanino pang taong bayan, ang makinabang sa pamamagitan ng pagdevelop ng ating likas na yaman. Ano sa palagay ninyo? Kapag ang comment mo ay nasa top level na at ang bansa ay nakarecover na sa putang inang mga magnanakaw o sa putang ng ginagawa ng mga magnanakaw na ito, siguro sabihin mo, ang galing ng utak ni Kuya Ed. Champion! Okay talaga. Kahit walang doctorate na natapos si Kuya Ed, kahit isang sundalo lamang si Kuya Ed, ang galing ng kanyang preparatory ng takbo ng kanyang utak. Wow, kahanga-hanga, ganon. Tangin niya, nagpapatawa kayo eh. Pero ngayon pa lang, drastically, puro negativity. Kasi hindi ninyo kayang mabuhay nang hindi kayo nakasandal sa ibang bansa. At kung meron man, nakikinabang kayo sa tae ng ibang bansa. Bakit hindi ninyo ko labanan sa pamamagitan ng pagdevelop ng likas na yaman ng Pilipinas na tulad ng ginawa ng presidente ng Burkina Faso na si Ibrahim Traoré? Bakit? Bakit hindi ninyo kagatin ang hamon na yan? Dahil natatakot kayo? Baka dumating ang panahon sa mga darating na panahon, wala ng Kongreso, wala ng Senado. Tanging isa na lang, ang Panguluhan na lang ang maiwan dahil ang lahat nagbe-benefit na at nagtatamasa ng tagumpay at salapi sa likas na yaman na dapat ay matagal na nating i-develop at hindi tayo nakisawsaw sa mga kung anong istorya ng ibang bansa na ngayon ang gusto nila ay gawin basketball court ang ating bansa sa pamamagitan ng proxy war. Kayo naman putang ina magko-comment lang kayo, ayaw ninyong i-comment ng tama ng pabor mismo sa pamilya nyo. Magtanong ka may AI, magtanong kayo sa Susi ba to, Rosie ba to, kung ano-ano sa Google, magtanong kayo kung ano ang sinasabi natin, kung ano meron ang Pilipinas na dapat ay matagal na nating alam at ginagawa. Hindi yung aasa lang tayo sa putang ng mga politikong tao. Pag hindi nasunod ang gusto ninyo, ang ginagastos ninyo ay buwis ng bayan. Pag hindi natupad ang gusto ninyo, ang Pilipino ay dapat ang siyang govern, ang taong bayan ang siyang govern ng aming bansa. Kaya may mas malawig na karapatan ang taong bayan. Ganon? Tingnan nyo ang nangyayari ngayon. Diba? Martial law, pero undeclared martial law. Pero ang patakaran at ang pinaiiral ay martial law na. Try to yourself. Di ba? Magaling lang kayo pusang alaw mag-comment ng negatibo. Nakakapaghalata tuloy na nakikinabang kayo. Putang inang yan sa pera na ninakaw. Sa dangal ng bayan. Mag-isip kayong tama. Magtanong kayo sa Google. O yung isa na sikat ngayon na yung batang babae, ang logo. Rosie ba to? Susi ba yan? Magtanong kayo bago kayo mag-comment. Alamin ninyo kung ano ang inyong karapatan.
Karapatan nyo na nga lang, iaasan nyo pa sa putang inang mga politiko. Kaya ito ang Pilipinas. Lagapak!